political analyst, Danny Dayonghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. Our seasoned legislator, Danny Dayonghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas. Magandang araw po sa ating lahat. This is Danny Dayonghirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Ang pag-uusapan po natin dito, yung lumalabas sa social media, tayo po ay nakakuha ng ilang materials at ibibigay po natin yung credit doon sa producer nito. And a matter of courtesy, we give disclaimer po na hindi po amin ito, but we just take note from the Twitter. Itong nangyari sa Masinloc, dialogue ng Fisher Fox at saka yung ating mga congressman. Yung Masinloc po, Municipality of Masinloc, Zambales, ay napadaan po tayo doon, napapunta tayo at sakop po nila yung pinag-aawayan ng Pilipinas at saka China, yung West Philippine Sea, na kung saan ay medyo mainit ang sitwasyon dahilan na merong order po yung China na uuliin, they will arrest or accost sa mga Pilipino na papasok doon sa teritoryo nila, of which claim also, kiniklaim din po ng Pilipinas. Ibig sabihin, atin yon at pinagbawal tayo dahil sa sabi naman ng kabila ng China, kanila yon. And ito po ang pinakamalaking issue sa ngayon na pinagdidebatihan at pinag-aawayan. Matagal na po ito na problema sa ating bansa. And ginawa po ng dating Presidente Duterte, nagkaroon siya ng parang win-win solution, diplomatic and independent. Hindi mawala sa ating isipan na ang isang pinag-aawayan dito, dalawang issue ay yung Taiwan. Kasi gusto po talaga yung One China policy ay ibig sabihin recognizing or sinasabi nila na yung Taiwan ay kanila at hindi independent. On the other hand, yung mga Western countries, nire-recognize yung Taiwan na ibang teritoryo at hindi sakop ng China, at ito ang pinag-aawayan. Naturally, on the part of the Chinese government, magre-react sila kasi kiniklaim nila na kanila yon. Now, ang nangyari dito, merong desisyon na yung area na pinag-aawayan ngayon dyan sa Masinloc ay sa atin, ano? Unfortunately, hindi nire-recognize ng China. At dahil nandito, yung mga Fisher Fox nagsasabi, mabuti pa nung panahon ni Presidente Duterte, nakakapaglayag sila doon, nakakapaghisda. Ngunit dahil lang po sa positioning ng government at pagbabago ng administrasyon, ay medyo mainit at medyo stricto na yung side ng China. At kung titingnan mo naman, ang lalaki ng barko ng China, yung kanilang mga grupo doon versus yung Pilipinas na napakaliit po yung ating mga. So, hindi natin kaya. Kaya, ang sabi ng iba, dapat diplomatic ang approach. Hindi yung patigasan because at the end of the day, hindi po natin kaya makipaggera. At ito po yung resulta. Ang lumalabas dito na sana as far as the Fisher Fox is concerned, nakakapagpadala sila ng mga anak nila mag-aral, ay magkaroon ng diplomatic relationship na hindi masyado mainit, hindi nag-uhulian. Kasi lately, yung ating Coast Guard ay talagang pinasok ng China. At allegedly kinunan ng armas, yung isa ay nasugatan pa. On the other hand, nagsalita ang Malacanang through the Executive Secretary na nagkaroon lang ng misunderstanding. Ano ba talaga ito?
On the other hand, hindi natin talaga kaya. So, very tough, very strong ang China dito. Ang tinatamaan dito sa policy nito ay ang ating mga maliliit na kababayan. Kaya, kahit noon pa, sinasabi ko, pag magkagulo at ayaw natin at ating ipagdasal na hindi magkagulo. At sana po yung ating mga leader, lalong-lalo na ang ating Presidente Bongbong Marcos, ay pag-aralan talaga na mabuti yung mga move natin dyan. Kasi pag nagkaroon ng barilan niya, nagkagera, katakot-takot po na mawawala sa ating mga ordinaryong tao. Walang problema sa mayayaman. Yung mga pera nila nasa ibang bansa. At may mga private plane yan. Pwede silang lumipad anytime, alis. Pero yung maiiwan dito. Pag magliparan yung mga arsenals, military arsenals, mga airplane, o ano-ano dyan, missiles or ano pa, wala tayong, yung ordinaryong Pilipino ang kawawa dyan. Nangyari na yan sa ibang bansa, sa Ukraine at sa ibang bansa. At sana po hindi mangyari sa atin. Hirap na hirap po yung ating bansa sa ngayon. Napakamahal ng bilihin, napakadaming problema. Mag-open na naman ang school classes. Yung sweldo natin na hindi tumataas ang bilihin, mababa, the same pa rin yung ating sweldo, hindi umahabol. And we cannot afford po na papasok pa tayo dito sa napakalaking problema sa gyera. Or, hindi tayo kasali, but dito magsisimula yung mga grupo ng kabila. Nandito yung mga Amerikano, nandito yung China. Ang pag-aawayan yung Taiwan, napakalapit naman. Pinag-aawayan naman itong ating boundary. Ibig sabihin, kapitbahay na, nandyan lang sa tabi. Kaya sinabi nung presidente ng Indonesia at saka ng Malaysia, ayaw nilang makialam yung ibang tao sa problema nila. Alam mo, kayang-kaya natin ito. Ang problema lang, may nakikialam na malalaki. At kung titingnan mo ay parang nagiging instrumento po tayo sa labanan na ito. Parang, kasi dito lilipad, nandito na yung mga makakalaban ng China, nandito na yung Amerika. Paano yan? Saan manggagaling yung, pag nagkagulo dyan, saan manggagaling yung pwersa ng Amerika, galing sa Pilipinas, natural, magagalit yung kabila. Sana, hindi mangyari yun po at ipagdasal natin, dahilan po tayong mahihirap ang tatamaan, yung nasa middle class. Ulit ko, yung mga nasa power, alis lang yan. May mga eroplano na yan, may mga ticket na yan. Tatawag lang yan, alis. Ang problema yung maiiwan sa Pilipinas. Napakamahal na mga bilihin. At sana bumalik tayo dun sa diplomatic, dialogue, at saka independent. Then ayusin na mabuti. Baka maayos pa ito. Kasi nakayanan dati ng President Duterte. Hindi po nag-stricto yung China. Pinagbibigyan tayo. Marami silang gustong project ilagay dito. So, kailangan lang siguro ang pag-uusap. At may mga kasabihan na pagdating sa mga foreign policy, the only solution is diplomatic dialogue. Especially yung mga maliliit na bansa. Yung malalaking bansa, okay yun, mag-gera sila. Ang dami naman pera nila. Ang dami nilang eroplano, libo-libo yung eroplano, libo-libo yung barko. Ilan ba lang eroplano natin dito? Ilan ba lang yung ating barko? Nag-aasa tayo sa iba. Hindi po natin kaya. So again, balik po tayo sa diplomatic solution. Pag-uusap, dialogue, unahin po natin yung kapakanan ng Pilipinas. Napakaliit po ng ating bansa. At naghihirap po tayo. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. Till next time, magkikita po tayo. Maraming salamat po. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook.
Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.